May mainit na balita tungkol sa Pi Network na tiyak na magpapakaba sa mga investors at saka traders. Ayon po sa isang eksperto, posibleng malista na ang Picoin kay Binance at iba pang mga malalaking crypto exchanges. Pero ano nga ba ang mga dahilan sa likod nito? Totoo nga kayang may sapat na dahilan para ito ay tanggapin ng mga higanting platform tulad ni Binance at Coinbase? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang sinasabi ng eksperto tungkol kay Pi Network. Kamakailan lamang ay ibinahagi po ng kilalang crypto analyst na si Ginoong Kim H. Wong ang kanyang opinyon sa malapit ng malista ang Picoin kay Binance at iba pang mga top exchanges. Ayon po sa kanya, hindi tulad ng ibang crypto projects na umaasa lamang sa speculation o hype, may tunay na gamit ang Picoin sa totoong buhay. Isa itong digital currency na may layuning bumuo ng isang functional digital economy kung saan maaring bumili at magbenta ng produkto at serbisyo gamit ang Picoins. Bukod dito, isa pong malaking dahilan kung bakit nakikita niya ang potensyal ng Pi Network ay ang napakalaking user base nito. Alam niyo bang mayroon ng mahigit 150 million downloads ang Pi Network app? At sa bilang na ito, 65 million dito ang active users. Ibig sabihin, milyong-milyong tao na ang kasali sa ecosystem ng Pi. Hindi lang ito, mabilis ding lumalaki ang kanilang social media presence na kasalukuyang may 4 million followers sa X or dating Twitter. Dahil dito ay nagiging imposible para sa mga malalaking exchanges tulad ni Binance na hindi ito pansinin. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang kalagayan ng Picoin sa crypto market? Kung titignan natin ang trading activity ng Picoin, makikitang patuloy itong lumalakas. Simula po noong February 2025, nagsimula ng malista ang Picoin sa iba't ibang mga centralized exchanges. At mula noon ay tuloy-tuloy ang pagtaas ng trading volume nito. Kahit na hindi pa ito available kay Binance o Coinbase, patuloy po ang paggalaw nito sa market na patunay na may tunay na demand para rito. Sa katunayan, ang Picoin ay kasalukuyang nasa ika-11 sa pinakamalagang cryptocurrency batay po sa market capitalization na ranking. Pero kung aalisin natin ang meme coins at stable coins sa listahan, ang Pi ay nasa ika-8 pwesto. Ibig sabihin, isa ito sa pinaka-promising na crypto assets sa kasalukuyan. Ngayon ay ano po ang magiging epekto ng listing kay Binance? Kaya malaki po ang posibilidad na tumaas ang kumpiyansa ng mga investors at lumaki ang trading volume nito. Karaniwan kapag nalilista ang isang crypto sa isang major exchange tulad ni Binance, nagkakaroon po ito ng tinatawag na price surge o biglaang pagtaas ng presyo. At bakit? Dahil sa mas nagiging accessible ito sa mas maraming traders at lumalaki ang demand. May mga haka-haka rin na posibleng isama ang Picoin sa US Crypto Reserve List, lalo na matapos ipahayag ni US President Donald Trump ang kanyang suporta sa mga US-issued cryptocurrencies. Kung mangyari ito, lalo pang tataas ang kredibilidad ng Pi Network sa buong mundo. Ngayon ay ano po ang posibleng presyo ng Picoin sa hinaharap? Sa kasalukuyan, ang presyo po ng Picoin ay nasa $1.93 at ang trading volume nito ay nasa $772 million. Sa nakalipas na 24 oras, ito po ay naabot po nito ang $2 na presyo. Pero paano kung tuluyan na itong malista kay Binance? Marami pong eksperto ang naniniwalang maaring magkaroon ng biglaang pagtaas sa presyo nito. May ilang ding nagsasabi na kung mapanatili ng Pi Network ang momentum nito, posibleng umabot po ito sa $5 o higit pa sa loob ng ilang buwan matapos po itong malista.
At ayan, ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni PiCoin. Para sa atin, particular po sa mga matagal nang nagmimina ng PiCoins sa kanilang mga cellphone, napakagandang balita ito. Kung sakaling malista ito kay Binance, mas madali na itong ma-trade para sa real money at maaari itong maging isa sa mga cryptocurrency na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na transactions. Hindi lang ito para sa speculation, kundi may tunay na gamit ito sa digital economy. Ang mga early adopters o yung mga unang nagmina ng Pi ay maaaring makinabang ng malaki. Kung mataas ang magiging presyo ng PiCoin sa market, maaaring lumaki rin ang kanilang kita. Pero syempre, laging tandaan na ang crypto market ay volatile, kaya mahalaga pa rin ang tamang risk management. Ariyan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa dami po ng mga bagay na nagpapakita ng potensyal ng PiCoin mula sa malaking user base nito, lumalawak na ecosystem at tumataas na trading volume, hindi malayong malista ito kay Binance at iba pang mga major exchanges sa hinaharap. Ang malaking tanong ay kailan? Dahil papalapit na po ang Pi Day sa March 14, marami ang umaasa na may malaking announcement mula sa team ng Pi Network. Kung isa ka pong Pi holder o balak mong pumasok sa market na ito, mahalagang manatiling updated sa mga balita at developments sa Pi Network. At huwag pong kalimutang mag-research at huwag pong basta-basta sumabay sa hype. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.